Okay, good morning, Diamond. Good morning, ma'am. Okay, sige, magkakaroon tayo ng review for your second quarter exam. So, inaasahan ko na ang iilan or marami sa inyo ay sasagot sa mga tanong kung alam nyo ang sagot. Kung hindi naman, di manahimik. Okay, so meron tayong tatlong uri ng 3 types of test. Una, modified true or false. Meaning to say, basahin at unawaing mabuti ang mga nakasaad na pangungusap. Then isulat ang tama kung sa tingin nyo, tama yung nabasa nyo. Tapos lagyan nyo ng mali at ibigay nyo ang tamang sagot kung sa tingin nyo mali yung pangungusap. Okay. Kailangan nyo pa rin lagyan ng mali and then i-correct nyo. Okay. So halimbawa, ang mga terorista ay nasisiyahan sa kalakaran ng globalisasyon. So ano sa palagay nyo? Is it mali or tama? Pwede naman, you can answer in chorus kasi halimbawa lang na eh. Ano sa palagay nyo? Mali. Bakit mali, Mark? Turista? Oh. Tama, ma'am. Bakit tama? Kay Pidos naka-import, export sa mga... Nasisiyahan ng mga terorista? Ano nga ibig sabihin ng terorista, Villavicencio? Ang mga gabang-gulo. Oo, ito yung mga taong nakapag-cause ng terror. Makulbaan ta. Sa magkatuwid, the answer is mali. Hindi nasisiyahan. Hindi sila happy sa globalisasyon dahil mas mabilis silang mahuli. Kasi diba, dahil sa globalisasyon, nagkaroon ng alyansa ang mga bansa. So, let's say, magte-terrorize siya in this particular country. May mga kaalyansa tong country na to, tilagot sila eh. Gets? May resback. Sa makatuwid, the answer is hindi sila nasisiyahan. Okay, you can answer in chorus if you think you are sure with your answer. Sige. Number 1. Hindi ko ni in order or sunod-sunod para may trail naman or parang ginhatagan ko na rin kayo ng leakage niyan. Okay. Ang proseso, can I borrow your pencil? Sino may pencil diribe? Okay, makinig. Ang proseso ng mabilisang pagdaloy o paggalaw ng mga tao, bagay, impormasyon at produkto sa iba't ibang direksyon na nararanasan sa buong daigdig ay tinatawag na globalisasyon. Tama o mali? What do you think is your answer? What is your answer? Tama. Okay, tama dahil mabilis ang pagdaloy. Remember the communication and transportation. Mas napabilis. Yung pag-transfer, let's say, ng mga goods, ano pa, mga impormasyon. Sa makatuwid, ito'y tumutukoy sa globalization. Therefore, the answer is correct. Okay, next. Ang Singapore at Philippines ay halimbawa ng nearshoring. Tama o mali? Tama. Bakit tama, Villavicencio? Kaya nearshoring, ang mo nang nagakuha ang company sa ibang lugar pero lapit lang. Very good. From the word near. Meaning to say, Singapore, malapit lang, 3.5 hours, nandun ka na sa Singapore. So, nearshoring ang tawag niyan. So, let's say, mag-outsource ako doon, ganon. So, tama ang sagot. Okay, next. Tinutukoy ng fair trade, tanawa kung tama niya, ang paraan ng paggalaw ng mga serbisyo, produkto, tao, komunikasyon at transportasyon upang mas maging maginhawa at mabilis ang paggamit ng mga ito. So, is it fair trade? Yung paraan ng paggalaw ng mga serbisyo? Mali. Mali. What is the answer? Mark. Very good. Mobility. So, the answer is mobility. It's not fair trade. Because yung fair trade, ito yung kalakalan. May kinalaman sa ekonomiya. Okay. Next. Very good, Mark. Ang petrolyo ay halimbawa ng ibinebenta ng mga transnational companies. So what do you think is the answer? Is it tama or mali? Tama. Tama. Okay. Ang petrolyo ay
isa sa mga halimbawa ng benebenta kagaya na. And another is pharmaceutical companies, yung mga gabenta ng mga bulong. Kayan ay pangangailangang lokal ng ating bansa. Okay. Kailangan natin ng petrolyo, tama, di ba? Okay. Next, tinutukoy ng unang perspektibo, meron ditong hindi na talakay class, so pwede nyo lang answer and then I will explain. Tinutukoy ng unang perspektibo ang tungkol sa paniniwalang ang globalisasyon ay nakaugat sa bawat isa. Okay. Ano sa palagay nyo? Tama o mali? Tama. Tama. Tama naman talaga. Kasi di ba nga, meron sabi nga ni Nayan Chanda, di pa parang daw, pag nanais na makakita ng teritoryo, halimbawa, para mas mabuligan mo yung original mga bansa. Tingnan mo during the time of exploration. Kasi di ba kung the more na mas mangangailangan ka, parang it is normal sa tao na mangita ka na para mas mapaganda yung buhay mo. Na hindi ka lang yung magtanga-tanga kag makontento ka. Lalo na yung nag-widen na yung horizon nila na meron na silang pwedeng gawin. Hindi naman agad-agad andyan na kagad yung mga barko, ganyan ka. Nakita niyo yung mga mabibilis yung mga jet ski, hindi mga ganyan kabilis dati. Kita mo nga pag magbiyahe ka mula Europa, anong natabo? So it will take years para makarating ka doon sa paruroonan mo. And most likely kakalapatay na itong mga, di ba? Pila to ka barko ang sa expedition, pila lang to ang yung mga natira mo gito sa matira matibay nung time na yon. Siyempre baka maubusan ka na supply, hindi man usog gasolina dati. Ti kung diin ka pa maabutan ka ng bagyo, ang hangin dito pa kadto. Ti yung sailboat mo dito magkadto nagets nyo? Hindi ka pwedeng mag-choosy-choosy ka nga, I wanna go to Hong Kong. Ti Hong Kong, ti dito ka ginpalit sa Mindanao. Ti sa Mindanao ka di ba? Nagets nyo? Okay. So tama yon sa unang perspektibo. Okay, next. Isa sa mga halimbawa ng BPO o yung business process outsourcing ay ang kumpanyang Accenture. Tama, mali? Accenture is parang ano siya, anong tawag ito? Call center sikat na call center. So, what do you think? Halimbawa siya ng BPO o hindi? Tama. Okay. Next. Lumaganap ang Kristyanismo matapos ang pagbagsak ng Imperyong Romano sa ilalim ng pamumuno ng mga barbaro. So sa tingin nyo, sino kayong gabasa ng Bible dire? O sa tingin nyo, tama o mali? Tama. Di ba nga, doon sa Roman Empire, may time na pinamunuan ito ng mga barbaro. Kagaya nila Caligula. Hindi nyo yan pinag-aralan? Diyos ko, mga sunga-sunga yun daw buang to nga kag sinero na pinasunog niya lahat ng mga libro kay gusto niya sa kanya magsimula lahat ang kasaysayan daw kagagangan nila lang. So ngayon, gapati ka mo na lumaganap ang Kristyanismo sang bumagsak ang Imperyong Romano na under ng mga barbarians. Tama o mali? Tama. Siyempre tama. Kasi dati, kung mabalaan nila nga gapalaganap or gasimba ka ng Christianism, sunugin ka, i-persecute ka nila. So sang, di ba, may kasabihan, kapag na-reach na yung power, yung maximum height ng kapangyarihan, babagsak talaga yan. Lahat ng bagay, walang nananatili sa taas. Di ba? Nasa physics na. Di ba sa physics, di ba, ginagawa ko na when you throw something upward, pag na-reach na yung maximum height, eventually bababa yan dahil hilain yan ng gravitational force which is located where? Center of the earth. Gets? So ganon yun class. So ganon din yung buhay ng tao. Okay. Next. Saan na ta? Hindi maituturing na isyong panlipunan ang globalisasyon. Tama, mali? Mali. Bakit mali? Mahinay. Ano sa palagay mo? May tuturing o hindi may tuturing? Hindi may tuturing. Hindi may tuturing na isyong panlipunan ang globalisasyon. Bakit may tuturing, Lapore, sa tingin mo lang? Kaya sa globalisasyon, magdadala sa sa panlipunan. Sa paano? Like, ang globalisasyon, Wide siya
Oh, like ka ng like. Oh, Is it because ang globalisasyon, ma'am, damo, walang iya nga maapektuhan ng mga sakop, yung mga kagisa na ma'am, ang mga negative effects, ya bala ma'am, so, Like? isang, ang mga negative effects ng globalization, ara bala ang kisa sa ang addiction sang technology, Oh. so damo, ang mga kabataan, mga maapektuhan niya, ma'am, so therefore, makonsider sa as isyong panipunan. okay, very good. Di ba nga, although makabulig itong technology, lalo na sa communication, tama? Pero, kung titingnan natin, isyong panlipunan pa rin siya. Issue lang. Meaning to say, it's debatable. Pwedeng mas marami siyang mabuting na idudulot or mas maraming hindi mabuting na idudulot. But still, maituturing itong isyong panlipunan. Di ba? Daming tamaran ngayon ng mga estudyante. Gaasa na lang sa cellphone. Tama? Okay. Next. So, maituturing niya na. So, the answer is mali. Dahil maituturing. Okay, next. Ang paglitaw ng multinational companies at transnational companies ay isang penomena ng globalisasyon. Tama, mali? Tama naman talaga. Kasi nga, because of globalization, naging posible ang paglitaw ng, can you imagine 7-Eleven? Yung mga Shell, ano pa, Caltex, ano pang iba nga, meron tayo dito. Marami, di ba? Na matatagpuan sa ibang bansa na andito na ngayon. For example, Starbucks, di ba? So, because of that, naging posible din ito sa atin. Okay. So, tama. Next. Outsourcing ay tumutukoy sa pagkuha ng isang kumpanya ng serbisyo mula sa isang kumpanya na may kaukulang bayad. Ang pangunahing layunin nito ay mapagaan ang gawain ng isang kumpanya upang mapagtuunan nila ng pansin ang sa palagay nila ay higit na mahalaga. So, tama, mali? Tama. Kasi widely practiced dito sa ating bansa. So, for example, sa Globe. So, instead na problemahon ko kung sino yung mga mag-subscribe sa akin, pwede magkuha na lang ko ng call center kung sila naman yung gagawa para sa akin. Para mag-focus ako kung paano ko pagandahin yung product ko. Let's say, pataasin yung, anong tawag yan, yung mga Mbps sa mga sa internet, mga ganyan. Okay. So, sa mga tuwid, mas mabuligan ako, malesen yung obra ko, tapos mabuligan ko pa yung na-outsource ko nga kumpanya. Kaya makabulig sa dahil pwede sila mag-hire ng mga tao. Right? So, tama ang sagot. Okay, next. Layunin ng fair trade na mapanatili ang tamang presyo ng mga produkto at serbisyo sa pamamagitan ng bukas na negosasyon sa pagitan ng mga bumibili at nagbibili. Tama. Kaya fair trade nga eh. Okay? Next. Pinadali ko na nga lang ni kasi for the sake of others. Okay. Nakatuon ang BPO sa mga gawaing nangangailangan ng mataas na antas ng kaalamang teknikal tulad ng pananaliksik, pagsusuri ng impormasyon, at serbisyong legal. Tama o mali? Mali! So, what should be the answer? KPO. Okay, what is the meaning of KPO? Knowledge Process Outsourcing. Sana all. Sana all. Okay, ang gagaling talaga ng section 1. Okay, next. Nearshoring ang tawag sa pagkuha ng serbisyo ng isang kumpanya mula sa isang bansa tungo sa malayong bansa. Mali. What should be the answer? Malapit na bansa. Okay, very good. Next. Next. Ang offshoring ay ang pagkuha ng serbisyo ng isang kumpanya mula sa ibang bansa na naniningil ng mas mababang bayad. Tama o mali? Tama. Tama. Okay. Punta na tayo dito sa matching type. Okay. Sobrang haba nito. Naging daan. Hulaan nyo lang yung sagot. I want you to give me yung kailangang answer again. Tanawon ta lang. Kung mali ka mo, di okay lang eh. Di ko mga patsyon.
Okay, naging daan upang ang maraming Pilipino ay nakapag-asawa ng mga Amerikanong sundalo na sa kalaunan ay naging manggagawa na nagnais maghanap buhay sa Amerika at doon na nanirahan. Ano sa palagay mo naging daan? Bakit nagkaroon ng... Ito yung mga sinaunang tao sa Amerika na doon nagsimula yung pangitan ng AFAM. Ano sa palagay mo nagdaan? Nagsimula sa D. Digmaan. After ng digmaan, at least may naganap, di ba? Kumbaga, oo, nagkadigmaan, pero at least, di ba, may nagkaibigan. Kaya di ba sinakop tayo ng Amerikana? Siyempre nakita na, ay, ang gaganda ng mga Pinay. So, yun yung simula ng pagdadala ng mga Amerikanong sundalo sa mga Pilipina. Kag tingnan mo ngayon, ang dami na nauso na yung AFAM, taga-US, chuchucho, di ba? Okay. Next. Diba, nulaan nyo naman ang pinakaunang dahilan kung bakit mataas ang antas ng migrasyon sa rehiyong ARMM. Ano sa palagay nyo? Naalala nyo, what do you think is, bakit mataas yung sa kanila? Anong tawag nito? Yung pag-migrate nila or pag-ubra nila sa ibang lugar. Sige nga. Anong pinakauna? Hirapan. Yun ba yun? Anong dahilan? Bakit sila nag-migrate? Remember, the migration, hindi naman necessarily doon talaga ako for life Ano ba yung mga labor migration? So, anong pinakaunang dahilan? Very good, buena fe, hanap buhay. Yun yung una, yung kahirapan, masyadong vague yan. Right? So, pinakaunang dahilan kung bakit marami sa kanila ang nangibang bansa dahil sa kahirapan. Pero ano yung pinakaunang dahilan nga? Hanap buhay. Okay? Kasi yung kahirapan, in general na yan Okay, next. Tumutukoy sa proseso ng pag-alis o paglipat mula sa isang lugar o teritoryong politikal patungo sa iba pa, maging ito ay pansamantala o permanente. Okay, migration or migration. Okay, next. Ano ang tawag sa mga taong palipat-lipat ng tirahan at hindi nananatili sa isang lugar? Nagsimula sa N. Nomads. Okay. Nomads are, these people are nomadic. Dapat tinuro ni isa sa inyo Di ba? Kung nomad ka, nagta-transfer ka from one place to another in search for food. Okay? Sige. Dapat talaga tinuro yan sa inyo, naglikan. Okay, sinali ko lang yan kasi i-review ko naman. At least alam nyo na. Alam nyo na yun Okay. Next. Ito ang paglilipat ng pera, kadalasan ng isang manggagawang dayuhan patungo sa individual sa kanyang inang bayan o bansang pinagmulan. Mukha talaga kayong pera. May mukha kayong remittance. Okay, next. Di bali na, okay lang yan. Importante may pera. Okay, next. Ang tawag sa mga taong lumilika sa kani-kanilang bansa upang makaiwas sa digmaan, prosekusyon, gutom, at iba pang uri ng kalamidad. Refugees! Very good, Diamond. Okay, next. Kapag ibinawas ang bilang ng umalis at bilang ng pumasok, anong tawag nun? Net migration! Thank you, Lord. Next. Ang hangarin ng mga nandarayuhang ito ay ang paninirahan ng permanente sa lugar na nais lipatan. Permanent migrant! Very good. Next, tawag sa mamamayan na nagtungo sa ibang bansa na may kaukulang papeles upang magtrabaho at manirahan doon na may itinakdang panahon. Temporary. Ano? Temporary migrant. Okay, an example of this ay ang mga OFW, mga nag-aaral at mga negosyante na nanatili lang sa isang takdang panahon. Okay. Next, tinutukoy nito ang mga mamamayan na nagtungo sa ibang bansa na hindi dokumentado, walang permiso. At syempre sinasabing overstaying.
Irregular migrants. Very good. Next, tumutukoy sa dami o bilang ng mga nandarayuhang pumapasok sa isang bansa sa isang takdang panahon na kadalasan ay kada taon. Okay. Balikan natin ito isa. Next. Hindi ko kasi ginasunod-sunod, class. Tinutukoy naman ito ang perspektibo ng pag-alis ng isang mamamayan sa kanyang bansang pinagmulan. Yung pag-alis. Oh. Okay. Okay. Next. Or pag tinutukoy nito ang perspektibo ng isang mamamayan, tao, anong tawag doon? Emigrante. Okay. So, kapag sistema ang tinutukoy, amo ni ang answer. Pero kung nakalagay dito, tao, alam nyo na yan. Given naman yung answer, class. So, all you need to do is to choose. And napakadali i-choose kung alam mo yung sagot. Tama? Okay, next. Ito naman ay ang katawagan sa mga taong dumarating sa isang particular na bansa at ito ay nakabatay sa perspektibo ng mga taong naninirahan sa naturang bansa. Immigration. Okay. Tao. Immigrant. Okay. Na nagsisimula sa immigrante. Okay. So sa makatuwid, kapag paalis. Kapag dumarating, okay, tandaan niyo yan, ha? Bantay ka mo. Okay, next. Sa taong ito, itinayo ang POEA. Hindi niya ni alam. Anong ibig sabihin ng POEA? Sige nga. Hulaan. Okay, Philippine. Overseas. Employment. Administration. Tama. At ang may pakana dyan ay ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Duterte. Si Marcos pa ne. At yan ay natabo noong 1982. Patay pa ka mo yan. Lapit. Okay, wala pa kayo dyan. Okay, next. Isa na lang. Pero meron pa tayong iba doon, ha? World Bank. Okay, responsable ang ahensyang ito sa pangangasiwa ng mga usaping pandarayuhan ng mga Pilipino. O, anong... Siyempre yung POEA, sinabi na nga eh. Tandaan nyo yan, ha? Pag ikaw mag-abroad, POEA. Pag Department of Labor, yun yung usapin ng tungkol sa lakas paggawa dito sa Pilipinas. Maliwanag? Okay. Perfect. Kit siguro ni sila ay. Dito naman tayo sa ikatlo, identification. Okay. So, merong word bank, merong mga words dire na pipiliin nyo. Okay. Next. Ano? Hulaan nyo na manliwat, ha? Tanawon ta ka mo. Pagbabawas ng mga gawaing lokal at pag-usbong ng mga gawaing pandaigdigan bilang kapalit nito. Ano? Ano? Delocalization. Okay, tama. Delocalization. Next. Tumutukoy ito sa pinakamahirap mula sa mga bansang Asia at Africa. Okay. So, ako nang tawag nito, ha? Ako na magsabi nito. Ang tawag sa kanila, kasi nga, wala na tayong time, ito ay ang bottom billion. Meaning to say, bottom, pinaka-ibaba, billion kataong mahirap na nasa mababa. So, kanya imagine the pyramid. Ari lang sa top, yung pinakadutay lang nga may kaya, kadalasan ay, ang billion katao ay mas nag-ihirap. At itong mga bansa na to ay, or itong mga, what do you call this, at ang mga kontinenteng ito ay kadalasan sa Asia at Africa. Ganun naman talaga, di ba? Wala nga akong nakikita mga foreigner, mga European nga diri sila gaubra. Di ba nuggets niyo, Klaus? Nakakasama ng loob. Anyway, tinutukoy nito ang sitwasyon kung saan ang bahagi ng lakas paggawa ay walang trabaho, ngunit naghahanap ng maaaring maging trabaho. So ano yon? Unemployed. Unemployment. Okay. Hindi unemployed kasi kung employed yun, tao yun. Okay, next.
Tinatawag din ito na domestic outsourcing na nangangahulugan pagkuha ng serbisyo ng isang kumpanya sa loob ng bansa na may mababang gastusin. What is your answer? Onshoring. Okay, onshoring, tama. Onshoring, another term is domestic outsourcing. Okay, next. Ano ang tawag dun sa pakikialam ng pamahalaan sa kalakalang panlabas na naglalayong hikayatin ang mga lokal na mamumuhunan at bigyan proteksyon ang mga ito laban sa dayuhang negosyante? Ano yun? Di ko mabatian? Guarded globalization. Okay, very good. Guarded globalization. Oh, perfect ini sila. Ito ang nagsilbing shortcut ng mga barko mula Europa at Asia. Okay, Suez Canal. Next. Sus Ginoo. Okay. Inilalarawan nito ang pagtatrabaho ng mga manggagawa na may mataas na antas ng kasanayan at edukasyon na nagtatrabaho sa medyo mababa ang kasanayang kailangang gamitin para sa trabaho na pasukan. Yung mas mababa. For example, tinapusan ko, teacher, ako ay magnani. Anong tawag nun? Underemployed. Employment. Okay, very good. Underemployment. Okay, next. Ito ay ginagamit na terminolohiya sa isang manggagawa na hindi tumutugma sa kanyang kwalifikasyon o kakayahan. Job mismatch. Hindi pa ako tapos niyan, ha? Answeran na nila. Kaya hindi talaga ako nagkamali, kayo ang piliin ko. Okay, next. Ito ay isa sa mga eskema upang higit na pababain ang sahod, tanggalan ng benepisyo at tanggalan ng seguridad sa trabaho ang mga manggagawa. Nagsimula sa C, English. Ito yung gustong solusyonan ni Duterte, but it is next to impossible. Kasi, very good. Ano yon? Okay. Sino na siya? Si Buena Fe at Nicole. Thank you for that wonderful answer. Okay. Binubuo ng mga miyembro ng populasyon na may edad 15 pataas na maaaring nagtatrabaho o kaya ay hindi nagtatrabaho, ngunit aktibong naghahanap ng trabaho. Very good. Lakas pagawa, Buena Fe. Uy, amazing talaga. Pinag-iisipan ko nga, isama ko si Buena Fe o hindi. Sinunod ko ang aking gut feeling. See? Okay. Wala na, sumikat na si Buena Fe. Oh. Ano kayo ha, pangitaan niyo si Buena Fe ng diamond. Ang dami ng answer. Oh, yung mga yan dyan, mga viewers na. Okay, next. Ito ay tumatalakay sa pamamaraan ng pagtatanim at pag-aalaga ng mga hayop. Ito ay ginagamitan ng mga makaluma at makabagong agham para sa magsagana at maunlad na pangkabuhayan. Anong sektor ito? Sektor ng Agrikultura. Pareño in action. Okay, next. Naglalayong palakasin at siguruhin ang paglikha ng mga batas para sa paggawa at matapat na pagpapatupad ng mga karapatan ng mga manggagawa. Karapatan ng mga manggagawa. 1, 2, 3, go! Workers' right pillar. Very good. Okay. Yeah, dutay na lang. Pila na lang. Sana all. Asa na to? Okay? Next. Ito ang sektor kung saan ang pangunahing layunin ay makakakuha at makapagproseso ng mga hilaw na materyales upang makabuo ng tinatawag na mga finished products or finished goods na pwede magamit ng mga tao o consumer na nangangailangan ng mga ito. Anong sektor ito? Pang-industriya. Ano nga? Pang-industriya. Or sektor ng industriya. Okay. Example doon yung mga factories. Okay. Next. Tinutukoy na sektor na ito na may kinalaman sa pagbibigay ng serbisyo. Ano ba, mga professional sa transportation, mga bus, drivers, communication, yung mga nag-aano sa mga call centers, media, pangangalakal, pananalapi, pamahalaan at turismo. Anong sektor ito?
Kapag pinag-uusapan ay paglilingkod. Servisyo. Serbisyo. Okay, sektor ng serbisyo. Okay, last. Tinitiyak nito na ang bawat isa ay may sustainableng trabaho. Walang pinapanigan. Bagkos ang lahat ay malaya at may pantay na oportunidad sa paggawa. Employment. Employment ano? Pilar. Okay, very good. So ngayon kain muna kayo doon sa inyong mga friends. Selected students. Kalma naman lang. Hi ka mo din. Sinong gusto niyong i-wash out? Shout out sa jowa ni Dayan. Sinong i-shout out mo da? Involtorio. Si Involtorio may lihim na tinatangi. Wala ba? Ma'am Dulungdu. Ay, tatandaan ko yung sinabi mo. Okay, sino pa dyan? Kay Labto. Si Labto, sino i-shout out? Mrs. Nangan. Okay. Ikaw sino yung shoutout mo? Wala. Si Shoko? Okay, thank you, Diamond. Magagaling.